Maris sa gabi. Alam niyo po, habang ako po ay dumudulog kanina, nang narinig ko po ang dulog ni Tita Pilar. Si Tita Pilar po ba ang dumudulog? Sabi ko sa Panginoon, Ama, naway ituro mo po sa amin kung ano ang dapat namin tupdin sa araw na ito, sa gabing ito, upang ganap naming mailayon sa mga anak mong pumaparito kung ano talaga ang nasa mo. Alam niyo po ba, wala akong ibibigay na tema sa inyo, subalit may pagninilay po akong ibibigay. Sambitin ko daw po sa inyo na paano nyo nagagamit sa kapwa ninyo ang bunga ng pagsunod nyo sa Espiritu Santo. Buhay po bang Diyos? Medyo malalim. Subalit kailangan tumutok po tayo doon sa pagninilay na ibinigay ko po sa inyo na bunga ng pagsunod mo sa banal na Espiritu. Yun po ay kaparaanan kung paano natin na ipapalaganap sa kapwa natin yung kaukulang mga aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nananalig po ako at nagtitiwala na hindi lamang ang mga lingkod, alagad, caps, ang may karapatan para i-extend yung ginagampanan ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Lahat tayo may karapatan. Hindi na kailangan maging alagad ka pa o caps para tumupad ka doon sa pagtupad mo, ukol sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos sa buhay mo. Amen? At pag dito po natin itutuon, yung kaukulang pagninilay, medyo lalalim tayo. Amen po ba yun? Sapagkat, hindi ko po matututulan hindi ko matutulan yung pahayag ng Ama, anak, ano magiging silbi ng aral na tinanggap kung hindi ilalayo ng kapwa tumamgap na ito'y sa buhay? Amen? Kahit sa pinakakarampot na paraan, alam ko, bawat isa sa inyo nagsasabuhay na. Amen? Kaya sa bawat araw, doon ko po higit na maihahayag sa inyo na ang pagsasabuhay ng mga aral ng ating Panginoon ay pagpapalalim din ng kaalaman ng bawat isa kung paanong tumupad ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat hindi nga po tayo tutupad kundi kung paano kang gumaganap sa oras ng mga aral na mula sa Diyos, pagsasabuhay ng mga aral na mula sa Kanya, ibig sabihin may kasama ka na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat hindi nga po itong magagawa ng tao. Kaya, yun po yung gusto ko pong ituon ninyo ang pagbabahagi. Paano mo na ilalayon sa kapwa mo ang bunga? Paano mo pinatitikim sa kapwa mo ang bunga ng pagsunod mo sa banal na Espiritu? Buhay po bang Diyos? Mahirap po ba yun? Palagay ko hindi Ano po? Medyo malalim lang ng konti, subalit maaaring sambitin yung paano kung mga ba inilalayon? Dito po, dapat hindi kayo nahihiya. Amen? Sapagkat maliit at malaki na pagtupad nyo sa kabutihan ng ating Panginoon, doon ay mapamamalas mo sa kapwa mo na tinanggap mo na ang Diyos. Amen? At sa pamamagitan ng pagtupad mo, kahit karampot lang yon, mababatid din ng kapwa nyo na bumaba ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya dito po tayo pumokus, sapagkat malinaw po niya itong sinasambit sa tuwing tao, sa aking isip. Anak, ang nasa kong masilayan sa aking mga anak, sa tao, sa lahat ng nilalang sa mundo, ay kung paano tayo ay naging extension niya sa pagtupad, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na wala ng Diyos na bababa, kundi ang Espiritong tinanggap natin, kaya tayo nakatutupad. Amen po ba yun? Ngayon, magtaas po ang kamay doon sa tumanggap sa Espiritu. Itaas niyo po ang kamay. Ayan. Hindi po kayo nakatanggap? Tanggap po! Nakatanggap po tayong lahat sa Espiritu. Amen? Hindi ko po kayo tatawagin. Kaya gusto ko lang po mabatid, sapagkat kasi, sabi ko, malalim, yun po yung inuudyok sa puso ko na sabi nga ng ating Panginoon, doon siya naaaliw at nagagalak, tumanaw, o sumilay mula sa kanyang luklukan, sa mga anak niyang tumanggap sa kanya at tumutupad sa kanyang aral. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang isang kuya Kaps, isang kuya alagad ko, na alam ko po na hindi lamang sa larangan ng pagsayaw niya na ipapahayag yung kaukulang bahagi ng banal na Espiritu sa kanyang katawan, kundi paano niya na ipadadama yung bunga ng pagsunod niya sa banal na Espiritu. Tinatawagan ko po si kapatid na Lando.
Kailangan po eh. Ay po ang Diyos. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Napakaganda po ng tema. Kung paano mo maipadadama ang bunga ng pagsunod sa para po sa akin sa isang nabuksan, napakasimple po. Bagamat simple, subalit kami may kahigsian lamang. Ganito po lamang yan. Mga kapatid, mula nang ako'y mabuksan sa dakong ito, ang nadarama po sa aking kalooban ay pawang pagmamahal sa kapwa. Bakit ko po nasabing pagmamahal sa kapwa? Sa sandaling makitaan ko po ang aking kapatid, maging alagad man, tagasunod, ay naroon po ang pag-ibig na nadarama ko sa aking kalooban. Hindi man yan sabihin na kailangan niya ng ganoon, maliit mang bagay, nadarama ko po yun. Kung kaya, hindi naman po sa ako nanununtun, sasabihin ko lamang po ang pawang katotohanan. Sa sandaling makita ko po ang aking kapatid na nangangailangan ng ganung bagay kahit hindi man malaki o maliit man, ito po'y galak ang loob ko na magmagandang loob sa kanya, sapagkat ito po ay nadama ko na ito'y kaloob sa akin ng Ama. Mga ilang alagad na rin po ang aking natulungan dito na batid ko po talaga na kailangan ng isang pandama ng isang katulad ko. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung sino sa mga alagad. At Diyos lamang po ang tanging nakakaalam at ang aking pong mga sinasabi ay pawang katotohanan. Halimbawa, isa rin po para ipakita at maipadama ang bunga na ating tinatamasa sa banal na dambanang ito. Halimbawa, nilapitan ka ng isang kapatid mo, maging alagad man siya, maging tagasunod, pasyente, kapsman o ano pa man. Halimbawa, sinabi sa iyo, kapatid, pwede bang ipakikuha mo ko ng ganito, hindi ko lang alam ang lahat ng nakalagay sa resetang ito. Alam niyo po mga kapatid, galak na galak ang puso ko na ako'y tumatalima. Hindi po sila nagdadalawang isip sapagkat ika nga po, tulad po ng sinabi ko, buhat ng ako'y mabuksan at madakong sa banal ng banang ito, pawang pag-ibig sa kapwa ang aking nadarama. Marami pong bagay at hindi ko rin po naman sa ako'y ika nga nanununtun. May binuksan po rito ikangay Bible study ng mga bata. Sa pakiramdam ko po sa gawin namin, marami rin pong mga kabataan ang gusto ko pong mamulat sa ikanga po hanggat bata-bata, makarinig sila ng mga salita ng Diyos na ikanga, bagamat ang sa kanila'y nagpapahayag ng mga salita ng Diyos ay ang ating kapatid na Berhel. May nadama po akong kaibang damdamin sa aking kalooban. Kaya po ako ay nag-akay ng ilang bata sa banal dambanang ito upang sila'y makapag-aral ng mga banal na salita sa pamamagitan ng Bible study. Mga kapatid, sa ganung pagkakataon, kung bakit ang nadarama ko sa aking sarili, talaga pong pawang kagalakan. Sapagkat ika nga po sa una kong buhay, wala pong nagmalasakit sa akin na ika nga po ay mamulat sa mga banal na salita at aral ng Diyos. Kung kaya ang lahat ay aking ginagawa, maipadama ko sa aking kapwa, higit sa lahat sa mga batang wala pang kamalayan na sa salita ng Diyos ay nais ko po silang mamulat. Katulad po ng kaganapan sa buhay ko sa maikling panahon pa lamang po, halos 7 taon pa lamang po sa banal na damban. Subalit sa 7 taon na nagdaang iyaan, para pong napakahaba ng panahon ang pinakisama ko sa aking kapwa at napakahaba ring panahon na ako'y nakadama ng pag-ibig sa aking kapwa. At ganon din naman po ako, mga kapatid. Kapwa, lalo na sa ito, halos hindi na rin po iba ang turing nila sa akin. Kaya ang lahat naman ng iyon
hanggat ako'y may magagawa, sinusuklian ko po ng kapwa pagmamahal. Pagmamahal na mula sa ating Diyos Amang Dakila. Maraming. Isang palakpak nga po para sa ating Diyos at para kay kapatid do. Isang palakpak uli. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong napakabuti nating Diyos at mapalad po kayo. Yun po yung udyok sa puso niya na sa bunga na nakamtan niya sa dahong ito sa pagsunod sa banal na Espiritu, nilayon po niya na ang galak at pagbukas ng kanyang kaisipan at diwa ay mailayon po niya sa mga bata. Amen? Na mapatungo sa dahong ito. At yun po talaga yung dapat gawin ng bawat isa. Hindi lang mga lingkod ang may karapatan para tumupad doon, kundi maging ang mga tagapakinig. Amen? Ang mga tagasunod. Sapagkat ito po ang bahagi ng Ama sa pamamagitan po ng extension ng Ama doon sa mga aral na sino mang tumupad ng katotohanan sa mga aral niya, yun po yung makagagapi sa kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala nang dadami pang masama. Amen? Kapag ang lahat po ay nakaka-extend ng mabubuting bunga, nagpapatikim ng masarap na bunga sa kapwa na mula sa Espiritu, hindi na dadami ang masasama. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang kaukulan na, sabi ko nga, yun po talaga yung dapat kamtin ng bawat isa, lalo na yung sa panggabing gawain. Sapagkat karamihan sa panggabi is tagasunod talaga. Amen? Kaya mga tagasunod, tayo po, challenge po sa atin yan. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, walang kwenta ang aral kapag hindi natin isinabuhay. Amen? At dahil may Diyos na totoo, na hindi man natin nakikita, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, gumamit po siya ng nilalang at ang ating mahal na Apo Kunching. At yun po yung nilayon din ng Ama, na kaya po niya pinasilay na ang Kristo ay magkatawang tao upang ipabatid sa lahat ng tao na kayang pasukin ng Espiritu ang katawan ng tao. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po mga kapatid, mithiin po natin ito sapagkat sabi nga, may kanya-kanyang kaloob ang bawat isa. Tuklasin nyo, ano ba ang kaloob sa akin ng Diyos sa dakong ito? Ano ba ang ipinamana sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Alam nyo po, hindi nyo yan matutuklasan kapag hindi nyo ginamit. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, kung ang lahat lang po ay maglalayon na matuklasan yung kaloob sa kanila ng Panginoon, Espiritu, kapwa Espiritu natutupad, walang hirap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, tinatawagan ko muli ang kapatid ko pong alagad. Bagong alagad po ito. Si kapatid na, kilala ko lang sa mukha. Wala na ako. We praise and will thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa oras na to upang makapakinig kami ng mga banal na salita na iluluwal ng mahal na Apo Kunching. Nawa po ang patnubay at gabay ng banal mong Espiritu, taglay ng bawat isa. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat ngayong gabi po. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat isa po ako sa magbabahagi sa kalooban po ng Ama. Sadya nga pong may kalaliman po ang pagninilay na ibinigay ng ating Mother of the House. Subalit, sa kalaliman pong ito, nawa po ang bawat isa po ay makadama. Sa kalooban po ng Ama, yung pong bahagi na sinambit po ng ating facilitators, sadya nga pong napakahirap tumupad po kung bilang tao at hindi mo kayang ibahagi sa kapwa mo kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat kung bilang pagkatao po, wala po tayong kakayanan, wala po tayong katalinuhan, ang lahat po ay nagmumula sa Diyos. Ako po sa aking buhay, sa pagtupad ko po sa kalooban ng Ama, masasabi ko po na ang kaloob po sa akin ng Panginoon ay sadya nga pong kakaiba. Sapagkat bago po ako hirangin na isang alagad, halos 2 taon ko pong tinamasa ang kaloob sa akin ng Ama. Doon po sa aming tahanan,
Nasadya nga pong napakahirap liripin. Sobrang galak po ng aking puso sapagkat yung pong kaloob na ibinigay sa akin ng Panginoon, halos nung una po hindi ko po maunawaan, subalit pilit ko pong tinutuklas. Nagnasa po ako. Bago ko po natupad yun, marami pong pagsubok. Marami pong mga salita na kailangan mo lunukin. Nilunok ko po lahat yun. Kaya nga po, kahapon po na nagbahagi po ang mahal na Apo. Nadamang ko po sa puso ko kung paano po ako nakikibaka sa kasalukuyan. Sapagkat nagaganap po sa aking buhay. Kaya napakahalaga po nung bawat araw na naririto po ako. Sapagkat araw-araw nga po, kaiba po yung bahagi ng banal na Espiritu na dapat po na pagnasahan ng bawat isa. Ang isang paglilingkod po ay katotohanan nga po na hindi po nakukuha sa isang nakahiniporme ka lang na masabi sa iyo na araw-araw ay narito ka. Kundi makita sa iyo ng kapwa mo na tumutupad ka, na nakikita sa iyo yung pagbabago. Kaya ako po sa kasalukuyan, ang kaloob sa akin ng Panginoon, kasalukuyan ko pong ipinaglalaban sa mga tao, higit sa aking pamilya, sapagkat bilang isang lingkod ng Ama, yun po ang una nating pagbabataan, ang ating pamilya. Sapagkat sila po ang kasama mo sa araw. Nilulunok ko po lahat kung ano po ang pasambit sa akin ng banal na Espiritu. Sinasambit ko po, hindi man po nila maunawaan. Subalit, wala pong sakit na nararamdaman sa aking puso. Nandun man po yung sabihin nila na, oh, Diyos ka na talaga. Iba ka na. Kasi wala kang problema. Sambitin man po nila yung subalit, nararamdaman ko po sa puso ko na hinahaplos ako ng Ama. Anak, huwag mo silang pakinggan. Tumupad ka. Hindi hadlang ang pamilya. Hindi hadlang ang kahirapan. Mahigpit ko pong pinaglalaban sa kasalukuyan. Sapagkat nananalig po ako sa Ama na sinabi niya na ang lahat ng problema, anak, nadadaan sa panalangin. Yun po ang sa tuwina na dinudulog ko sa Ama kapag dumadating na po sa akin ang mga tuksong ganon. Hindi man po ako tuwirang nakakadulog sa mahal na Apo, subalit napakalakas po talaga ng pandaman ng Espiritu. Galak na galak po ang puso ko sapagkat napakarami ko na pong napatunayan sa aking sarili, sa aking paglilingkod. Sadya nga pong walang sayang, walang itatapon. Sa pagtupad ko po sa kalooban ng Ama, lahat po ng tinura ng mahal na Apo, nagaganap po sa aking buhay na hindi man po ako lubos na matanggap. Naniniwala naman po sila, subalit hindi ko nga po sila kamukha ng pandama, sapagkat sadya nga pong sa isang pamilya hindi nga po pare-parehas ang pandama na kaloob ng Ama. Kaya yun po ang sa tuwina na pinagsusumakitan ko po na nawa po mapagtagumpayan ko po ang lahat. Lalo na po sa narinig ko po sa mahal na Apo Kunching kahapon sa mga isiniwalat niya po. Isang napakalaking pagpapalakas po sa buhay pananampalataya ang narinig ko po sa mahal na Apo Kunching kahapon. Halos umiiyak po ako. Dahil ang sabi ko nga sa Ama, pumikit po ako habang nagsasalita ang mahal na Apo Kunching. Ang sabi ko po, Ama, patawad po. Sapagkat ang pinagdaraanan ko po pala ngayon ay katiting pa lang sa pinagdaanan ng mahal na Apo Kunching. Kaya
kung papaano nakanta ng mahal na Apo Kunching, nananalig po ako na darating ang takda at mapagtatagumpayan ko po ang lahat. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa Ama. Sa mga oras na ito, bagamat kung bilang isang ina, sa mga murang edad ng mga anak, kung bilang pagkatao po, hindi po ako makakatupad. Subalit, sa kalooban ng Ama, nagagampanan ko po sa pamilya ko at sa ating Panginoon. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po, kagalakan po sa aking puso na makapagbahagi po ako ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat anak. Purihin ang Diyos. Sadya pong bilang lingkod, kung narinig niyo po ang pagbabahagi ng mahal na Apo po kahapon, kaming lahat po, mayroon po kaming pinagdaraanan na talaga pong kapag isiniwalat mo yung katotohanan beyond the screen, talaga pong maluluha ka. Amen? Subalit, pigil na pigil sapagkat alam po namin ang Diyos ay nakasilay at kailangan namin batahin kung ano yung dapat batahin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, alam niyo po, isa yung sa pagbabahagi po namin sa taas kanina, kunti lang pong pagsususog sa pahayag ng aking kapatid, kung paano po ang ating mahal na Apo ay nagpahayag po kahapon. Totoo po yun. Sa kabila po ng hirap, sakit, na pinagdaraanan bilang pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon, pikit mata po na kailangan namin lumaban. Amen? At hindi lang kami, maging kayo po. Sapagkat kung magpapadala po kami sa damdamin namin bilang tao, napakalaking tukso po yun. Kahinaan po ang magaganap sa amin. Amen po ba yun? Subalit dahil may Diyos Espiritu, may nag-uulat ng tama sa isip at puso ng bawat isa, naroon pa rin po yung take the challenge na kailangan namin pagtagumpayan. Andun lang, naghihintay lang ang Diyos para maabot namin siya. Amen po ba yun? At yun po, yung sabi ko nga kay Tita Cecil kanina, anak, ako lang, sa kabila ng aking mga tawa at ngiti, tanging Diyos lang, si Apo, si kapatid na Pearl at si kapatid na Marie, na nakasisilay sa aking ginagampanan bawat araw. Subalit sabi nga, walang puwang para masilipan ako na manghina. Walang puwang para masilipan ako na ako'y nagreklamo. Walang puwang para masilipan ng sinuman na bakit ganon na tanungin, mapupulaan ng Diyos. At yun po, doon nakatago. Walang kasalanan ng Diyos, walang kulang ang Diyos, kundi kailangan namin batahin upang mapagtagumpayan namin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, upang higit po nating maramdaman yung kaukulang bahagi ng Diyos sa bawat araw, yun po yung nasa niya, yung wag masayang. Sa katotohanan lang po, para po higit niyong maramdaman. At ang mahal na Apo mismo po, ang tuwirang dinadatalan ng banal na Espiritu, na pahayag na mula sa ating Panginoon, totoo po yun, minamasdan ng Ama ang mga anak niyang tumatanggap sa tamang aral at nagsasabuhay, sapagkat doon siya nagagalak. Ngayon, kung ikaw ay tatanggap lang at hindi mo sinabuhay, hindi ka masisilayan ng Ama, nagsabuhay ka. Ano magiging score mo sa Kanya? Amen? Walang pinagkaiba na araw-araw nakamasid po siya. Chine-check po niya yan. Kung yung tinatanggap mo na aral sa pamamagitan ng banal na Espiritu na isa sa buhay mo, kung hindi, at nilalabanan mo lang bilang pagkatao para hindi ka makatupad, wala pa rin kwenta, hindi mo natanggap ang Diyos. Amen po ba yun? Opo, totoo po yun. Kaya dito po sa dakong ito, talagang napakalaking pasalamat sa ating Ama na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, nabuksan po ang diwa ng bawat isa, nalinisan ang puso, sadyang pinagbatahan po niya kung paanong pakikisamahan ang lahat ng uri ng tao na tumutungo sa dakong ito. At kami bilang mga alagad at maging caps, sa iba't ibang ugali na aming tinataglay, walang sinasambit ang mahal na Apo kung sino kami. Subalit dahil alam ng Diyos kung sino ang bawat isa, alam po niyang iangkop ang bawat aral na walang masasaktan, kundi ang tumanggap, magsasabuhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun lang po ay isang napakalaking indulhensya, malaking parangal sa ating Diyos na tayong binabaan ng kanyang mga aral ay makapaghasik, makapagbigay
ng kaukulang patikim sa kapwa natin. Amen? At doon nila higit mababatid na ang Diyos pala'y buhay. At yun din ang magiging daan para yung mga masasama ay ating makontra. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Hindi nalalaganap ang masama. Pag lahat ng tumanggap sa banal na Espiritu yung nagsasabuhay, hindi nalalaganap ang masama. Amen? Sapagkat bawat dapo ng masama, haranggan na kaagad ng banal na Espiritu para na tumutupad sa katawan mo. Amen po ba yun? Kaya sa pagkakataong ito, muli tatawagan ko po ang kapatid kong alagad, si kapatid na J.R. Cow. Maraming salamat po, mahal na Ama. Nakikipagkwentuhan po kasi kung hindi ko alam tatawagin ako kay kapatid na kabiyak ng puso ni kapatid na Flor. Dahil napakabuti po ng Panginoon sapagkat nagkakaroon nga ng pagkakataon yung mga kapatid natin na madalang mo natin nakikita sa balit ang Diyos pag kumilos talaga niloloob niya sapagkat sa dakong ito talagang ang inaasahan po natin yung pagkilos ng Panginoon. Sapagkat para sa akin po, bilang isang sa Diyos na lang umaasa, talagang napakarami ko pong pakinabang sa Panginoon sa bawat hinahanap niya. Na kapag pala natugunan natin yung hinahanap ng Diyos, meron siyang pinakikita at ibinibigay sa atin. Yun po ang katotohanan sa buhay ko, marami po. Napakarami. Yung kapanatagan ng kaisipan, kung paano ka sa bawat araw hinuhulog po sa kabila ng mga kaparaan ng ipinagkakaloob niya. Ganyan po kumilos ang Panginoon sa buhay ko, sa aming magkabiyak ng puso. Ala ka namang masasabing stable job, kundi yung ang trabaho mo, yung maglingkod lang sa Panginoon. Kundi at saka yung manakanakang kaparaanan niya kung paano ka magkaroon ng ilalaman sa tiyan mo sa pamamagitan rin ng kalooban niya. Ganun po kumilos ang buhay na Diyos sa buhay namin. Kaya bilang isang pagpapatibay at pagpapatotoo, mga kapatid, napakasarap asahan ng Panginoon. Sapagkat binibigyan Kanya sa tuwina ng mga bagay na pagpapatibay sa puso at kaisipan mo. Yun po ang isang bagay na talagang masasabi ko sa inyo na alam ko po, nadarama rin ang bawat isa yon sa mga alagad, maging tagasunod man, kahit sino sa atin, kapag ang Diyos ang kumilos at pinanghawakan natin yung pangako niya, masusuklian po natin ang katapatan. Katapatan sa paglilingkod. Ako po bilang isang lingkod, hindi ko sinasabing gano'n ako katapat, subalit yun ang hinahanap ng Panginoon na pinagsusumakitan ko na maibigay. Sapagkat sa katapatan po pala natin sa paglilingkod sa Kanya, nakikita natin yung paraan niya. Yung paraan niya kung paano tayo nakakaraos, kung paano tayo binibigyan ng karunungan ng Panginoon na sa dating buhay natin, hindi natin maisip bakit ba natin nagagawa o bakit natin nasasabi yun, sapagkat yun po ang katotohanan. Nasasabi natin yun dahil itinuturo ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya sa tuwing na talagang mapapasalamatan natin ng Ama sa katuhan ng kinalugdan bilang Apo Kunching, na bakit nga po, totoo po yun sa bawat aral niya na inululuwal sa bawat araw, meron tayong makukuha. At yun po nagaganap sa buhay ko na talagang naisa sa buhay at talagang inilalagay niya sa isipan natin na sa oras ng may kahinaan, doon tayo humuhugot at doon ako humuhugot ng lakas. Yun po ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko, kaya sabi nga, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya, sapagkat pagka nahiya ka, hindi ka karapat-dapat sa Ama, hindi ka karapat-dapat na isang lingkod na turingan. Sapagkat ang itinatayo mo, ang Ama, hindi po yung sarili mo at hindi yung kapwa mo, kundi kung ano yung ginagawa niya. Sapagkat kung wala siyang ginawa sa buhay mo, wala kang masasabi at wala kang mapapatunayan o mapapatutuhanan sa harap na ito, sapagkat mahirap pong mag-imbento. Yun po ang isang pinasasalamatan ko sa ating Panginoon.
Sabi nga, kapag may lumayo, maraming lumalapit. Yun po ang isang katotohanan. Subalit, kung magagawa natin, napatunayan natin sa kapwa natin na tayo binago ng Diyos, ako naniniwala na kaya nating magbago. Sapagkat ako po, alam ng Diyos kung ano yung inalis niya sa akin, alam ng Diyos kung ano yung nabago niya sa akin, na sa kahit paano ko pong isipin, hindi ko alam kung bakit ako nabago. Sapagkat sinabi ko rin po sa sarili ko na kung hindi ang Panginoon ang kumilos sa buhay ko, siguro po, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, kung naghahanap buhay na hindi nasisiyahan doon sa mga bagay na meron na. Yun po pala isa kong natutunan pa sa dakong ito na ibinigay ng Ama. Na kung ano yung bagay na nasa iyo, pahalagahan mo at pasalamatan mo sa Kanya. Sapagkat yung tao po pala kaya nahihirapan, meron na, naghahanap pa at hindi masyado sa mga bagay na nasa Kanya. Yan po ang pag-aralan natin sa sarili natin. Kung ano yung binigay ng Panginoon, tingnan natin mabuti para mapatunayan natin sa sarili natin na ang Diyos pala kumikilos sa buhay natin. Yan po ang hinahanap niya. Makita ng bawat isa kung ano nga ba ang nagagawa niya sa buhay natin, sapagkat alam ko po meron. Sapagkat yun po ang sinasabi ko sa tuwin na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. At saka nga po, sa maniwala ko siya, hindi, napakarami. Bakit po ganun ako kapata, ganun kapayapa yung isip ko na sa dating buhay, mawalang ka, nag-iisip ka. Umiisip ka ng paraan. Subalit ang Diyos pala pagka kumilos, sa maniwala po kahit siya hindi, napakahiwaga. At hindi ko alam yung kahiwagaan na yun kung paano niya pinagaganap sa buhay ko. Pero alam ko lang, isa lang po hinahanap talaga ng Panginoon. Sa katotohanan ng gagampanan mo sa Kanya, meron siyang ibibigay. Yun ang katapatan din ng banal na Espiritu, na kapag itinayo mo siya, pinaglaban mo siya, gagabayan Kanya at tutulungan Kanya sa bawat gagawin mo. Yan po ang katotohanan, kaya salamat sa Ama. Sa tuwin na hindi ako natatakot na ipahayag, sapagkat yun po ang katotohanan na ibinibigay niya, na sa bawat isa alam ko meron. Subalit nadadaig ng katauhan. Sabi nga ng Ama, ang kapwa mo walang magagawa, subalit siya, kapag itinayo mo siya, kapag sinabi mo yung bawat ginagawa niya sa buhay mo, patuloy siyang gagawa, kaya napakabuti ng Panginoon. Sapagkat sa katatayuan namin sa buhay, kumikilos talaga siya. Kumikilos siya ng hindi natin namamalayan. Kaya ang masasabi ko po sa bawat isa atin, magtibay lang tayo sa Ama, sapagkat siya ang tanging sandigan sa bawat araw ng buhay natin. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Salamat, mahal na kapatid. Sadyang napakabuti ng Diyos. May nakuha po ako dun sa bahagi niya eh. Huwag na nating hanapin. Yung meron na tayo, tapos naghahanap pa tayo. Ano po? Simple lang po. Sa paghahari at kalooban ng ating Ama, huwag natin siyang bigyan ng kaukulang kaganapan na ibibigay sa atin lahat ng material. Sapagkat kung ito po ang magiging basihan ng lahat ng tumanggap sa Diyos, ay ang sarap ng buhay, wala nang magpapakahirap para maglingkod. Amen? Subalit hindi po yun eh. Ang kaukulan na ibinibigay ng Ama na partisyon doon sa mga material na bagay na ibinibigay sa iyo, yun po ay pangalawa lang. Kundi ang higit na dapat maramdaman ng bawat isa sa pagtanggap sa ating Panginoon ay yung spiritual, kung paano nabubusog ang iyong kaluluwa na nakaalis ka doon sa pangmundo na gawa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang material na bagay ay pangmundo. Amen? Amen po ba yun? Kaya kung dito po natin babasihan yung kaukulang kaloob ng Panginoon sa bawat isa, ay mimitiin ang lahat maglingkod. Amen? Mimitiin po ng lahat dahil nakikita na. Ito pala yung bigay ng Diyos sa paglilingkod ko sa Kanya. Ito yung bigay niya. Isang pindot mo lang, ibibigay na kaagad niya. Pero hindi eh. Iba ang Kanyang panuntunan. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, yung panuntunan na yan, nasabi ko nga, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan ang mahayag.
ay yung mabubuti niyang gawa. Amen? Yun dapat. Hindi yung sa paglilingkod. Sabi ko, parang yun yung biyaya na binigay sa akin ng Diyos, yung lagi nakatawa in spite of sa lahat na nagaganap. Amen po ba yun? Sapagkat, nararamdaman ko po kasi na sa bawat isa sa amin, sa ipagtupad doon sa atas at medyo mamali ka lang ng konti, parang ililipat na ng Diyos sa iba eh. Buhay po ba ang Diyos? Yun, doon kami natatakot eh. Kailangan, hindi ganun, kaya kailangan focus. Amen? Totoo po yun. Napakalaking responsibilidad yung tumupad sa Diyos. Hindi po pwedeng bukas na, hindi po pwedeng sa susunod na araw, at hindi rin po pwedeng sa susunod pa. Kaya sa pagkakataong ito, tatawag muli ako ng magbabahagi at gusto ko pong bigyan ng pagkakataon si kapatid na Pearl. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po medyo yung lalamunan ko kaya okay lang po. Ang ama naman ang ilalahad ko para sa inyo. Bunga ng kalooban ng Ama na pinapalaganap sa kapwa. Wala po akong masabi tungkol doon, kundi ang masasabi ko po, sa maraming biyayang hinasik ng Ama sa lugar na ito, isa po ako sa maraming biyayang natanggap sa ating Panginoon. Yun po ay biyaya ng kapayapaan, kapanatagan, at higit sa lahat sa mga karamdaman, kaya nga po basta manalig tayo na ang Diyos ay buhay at hindi niya tayo pababayaan. Ano man pong karamdaman, sabihin man po natin na para kang dinaanan ng bagyo, tsunami, lindol man yan, habang ang amay nandiriyan, ibabangon ka niya hanggang sa ikaw ay magtagumpay. At sa kasalukuyan po yun ang aking natanggap sa dakong ito. At sa mga biyaya po na araw-araw na aking tinatamasa sa lugar na ito, sa pamamagitan po ng mahalin daw yung mahirap mahalin, nagagawa ko na po yun, di po kagaya ng dati na may kasungitan sa dating buhay. Subalit ho nang nadako sa lugar na ito, maraming bagay ang tuwiran ko nang isinuko sa Ama at kinalimutan ko na po yung aking sarili noon. Sa mga material na bagay, hindi na po ako gano'n na kagaya ng dati na lahat ng uso kung ano meron, updated po ako. Ngayon po hindi na, nanghihinayang po ako sa mga bagay na yon sapagkat iniisip ko na lamang po na hindi man po ako nakakatulong. Iniisip ko na lamang po na maraming naghihirap. Subalit kung ito ay aking panggugulin sa mga ganong paraan, material lamang, pangmundo po yun. Yun po ay isinasantabi ko na lamang. At kung ano po ang meron ako, yun po ang pinagpapasalamat ko po sa Ama. At tama si kapatid na JR, huwag nang maghanap. Kung ano ang meron kayo na lamang iyong pagyamanin at ipagpasalamat sa Diyos. At yun po ang nagaganap sa akin. Wala man po akong salapi, subalit ang Ama ay tunay nga po na buhay. Minsan niya po sa aming lugar.
Sabi po ng mga tao. Kasi po kami 9 na dito eh. Sabi po ng mga tao sa amin, ba't ba yan eh? Wala namang hanap buhay. Pero nakakapaglabas ng sasakyan, Fortuner pa. Sabi ko, yan ang Ama. Sa kanyang pagmamahal at matapat mong paglilingkod sa Kanya, yun ang Kanyang binibigay. Subalit mahirap lang po ako. At mayroon din po namang nagsabi, yan ba kayong nalugi daw na mahigit kalahating milyon sa pugo. Bakit may mga bagong ano na naman, may mga inahing baboy na naman, ang dami. Sabi ko, mahal ako ng Diyos eh. Kaya kung ano yung binibigay niya, pinagyayaman, pinahalagahan, at pinagpapasalamat ko ng lubusan sa Ama. Sabi ko nga sa Ama, napakabuti mo, napakadakila mo. Ano man ang nawala, huwag kang malungkot. Basta po pagka may umalis, may darating, maniwala po kayo. Katotohanan po yun. Ano man ang nawala, ibabalik sa'yo na Ama, higit pa sa nawala. Kaya, paano po sa kagaya namin, paano po mong iisip, sa isip man lang, paano mo po tatalikuran ng Diyos? Di po ba? Sa katulad nga po sa akin, na kinahayag ko po sa inyo, ito po'y katotohanan. Wala po itong kayabangan na nagaganap sa amin. Wala po kaming hanap buhay. Subalit, kahit paano may nasasakyan, kahit paano may pinagkakaabalahan. At salamat sa Ama, wala na po kaming ibang hihilingin na kung ano pa. Basta kung ano po yung nandyan, yun ang buong puso namin pinasasalamatan. At salamat po sa mga biyayang ito. Salamat may isang Apo Kunching na kinulagdan ng Diyos. Sapagkat kung wala po ang ating mahal na Apo Kunching, nasaan na po kaya tayong lahat? Ako man po, noon po kasi kung magsimba lang po ako kung Pasko, saka birthday. Alam po ay Diyos, subalit madalas po yung nagdaramdam ako, meron daw Diyos, ba't hindi ako mahal? Subalit sa kadakilaan ng Ama, nang madako kami sa lugar na ito, ganap ko pong nakilala ang Diyos. At sa pagtanggap ko ng buong buo, pinadama niya sa akin ang tunay na pagmamahal. Wala ka ba noon na ang mga nagmamahal lang ba sa'yo pagka may mga gimmick? Hello? Ngayon po, iba na. Ang pagmamahal ay tunay po sapagkat ito'y mula sa Diyos. At yan po ang pinagmamalaki ko, pinasasalamatan ko, at talaga po ako'y binaba ko po ang sarili ko na dating hindi ako marunong umiti. Ngayon po parati na akong umingiti. Ano man ang pinagdadaanan, ito po ay aking napagtatagumpayan sapagkat nandyan ang Diyos. Manalig lamang po tayo, hindi niya tayo pababayaan. Salamat po at magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po bang Diyos? Ano po, sa katotohanan lang, talaga pong kamangha-mangha. Kapag naglingkod ka sa Diyos, hahanapan ka na ipaparatang ng tao, ay wala po silang makikita. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yung nagbibigay, ay hindi nakikita. Amen? Kaya hirap na hirap po ang tao mag-isip. Paano nga ba yung mga yan? Amen? Paano ba yung mga yan? Sabi ko nga sa mga kapatid ko, alam ko yung limitasyon na bilang pagkatao kung ano lang meron kami. Amen? Subalit dahil may Diyos at matapat ang Diyos, matapat po ang dinaluyan, at pag matapat ang susunod, kakamtin mo ang katapatan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, yung pinahagi po ni kapatid na Pearl, totoo po yun. Walang dahilan para tumanggi sa Diyos. Sapagkat bawat kaukulan na gusto niya ipatupad sa'yo,
sasabi nga ni God, ikaw muna, ipakita mo muna sa akin yung sayo, bago ko ipakita yung akin sayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po si God. Huwag niyo pong uurungan yun, yung kaukulan na kasunduan na yon na pwede niya ibaba sa'yo. Amen? At ibakikita niyo po kung gaano siya kabuti. At yung sinambit nga ni kapatid na Pearl, totoo po yun. Dinaranas po namin yan. At nang ibenta po niya yung isang sasakyan niya, halos maiyak siya. Wala po ako noon nasa Singapore. Ito po hindi pagmamayabang. Subalit sabi nga ng mahal na apo, kapag may nawala, may babalik. Sabi ko sa kanya, kinontra ko siya, huwag mong gagawin yun. Wala ka namang hanap buhay. Paano ka huhulog ng bawat buwan dyan sa kukunin mo? Ay, andyan ka ang ama. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba, natawa po ako dun sa bayaw niya at sa bayaw ni kapatid na Marie. Sabi niya sa akin, mas mapalad nga kayo, walang kahirap-hirap, ang lawak, ang luwang ng pinipindutan nyo ng ATM, langit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, Ama. Yun po, kasi wala po talaga. Kahit po, silipin nyo po, saang anggulo, wala po talaga. Tanging Diyos lamang ang pwedeng panghawakan para gumawa ng lahat ng ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, sabi nga niya, vitamina niya bago mag-end ang linggo. Tatawagin ko na po si kapatid na Myrna para maghandog ng awitin. Purihin ng Ama, salamat pong muli, Ama. Sadyang hindi ko po masambit sa labi ko na hindi ko inaasahan, sapagkat batid mo po, Ama, na sa bawat araw ako'y umaasa. Kaya po sa tuwina, ang papurit parangal ay ibinabalik ko sa iyo. Pagharian mo po ako't pangunahan. Salamat po, Ama. Buhay po ang Diyos. Salamat po, Mother. Hindi ko po alam kung ano po ang kalooban ng Ama, subalit nais ko po, parang ang puso ko po ay nais magbahagi, Mother, kung ano po ang kalooban, ano po. Sapagkat, paano mo nga ba maibabahagi, maipamamahagi yung nakamtan mo mula sa kabutihan ng Diyos. Ano po, ganun po, Mother, ano po, mula doon sa naramdaman mo mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Habang nakikinig ako sa mga nagbabahagi, nag-uumapaw ang aking damdamin. Nasisilayan po kasi ng Panginoon yung katotohanan na nagdudumali ka ba dun sa bagay na ginagawa mo sapagkat umaasa ka sa Kanya na baka yung laman ng puso mo ay maging kapaki-pakinabang sa iyong mga kapwa. Yun po yung aking maitutunggon dun sa katanungan ng tema ni Mother. Nagbahagi po ang kapatid na JR, pumukaw po sa damdamin ko yung kung ano yung meron na tayo, huwag nang maghanap. Gano'n din po kay kapatid na Pearl. Wala na po talagang hahanapin. Ako po, ano ba hahanapin ko? Si kapatid na Pearl, kung paano niya isinisiwalit yung hiwaga ng Panginoon. Ba't may Fortuner, may Pajero, wala namang hanap buhay. Ako po, may Innova. Ano po, bagamat yung Innova ko, dalawang gulong. Ano po, subalit dakila ang Diyos. Katotohanan po, habang tumutupad ka ng may katapatan sa Panginoon, kumikilos siya na hindi mo namamalayan. Yung humihiling ka sa damdamin mo, kahit hindi mo binubuksan yung labi mo sa harapan, sa isip mo lang, dumudulog ko sa Kanya, binibigay niya. At yung magkaroon ka ng kakontentuhan kung ano yung pinagkakaloob niya. Napakabuti po ng Diyos. Ano po kaya yung ibang kaparaanan na ibabahagi ko yung nakamtan ko mula sa Kanyang banal na Espiritu? Ay, pagdating po sa ganitong pagkakataon, sigurado po hindi po pananalapi na bilang kamukha nila Mother, na anghel, ano po. Sa ganang akin po, itong tinutupad kong ito na magkaroon ako ng lakas ng loob na ipahayag yung kahiwagaan ng Panginoon, kung paano yung mga hiwagang nakakamtan ko at ng pamilya ko ay maibahagi ko sa harapan, maaaring mayroon sa inyo na makapulot ng aral, ano po, o maging inspirasyon yung binabahagi ko.
Hambing po sa aming pamilya kung paano nga po yung sinuwalat ng kapatid ko sa laman at sa espiritu. Yung po si Tito JR po ay kapatid ko po sa laman. Na sa bawat araw po'y pinasisilay sa akin ng Panginoon. Ang mga biyayang, puspos na biyayang handog niya sa amin, totoo po yun. Wala po silang hanap buhay. Gayon din po kami mag-asawa. Wala po. At sa June 22 po ay magsasampung taon na kaming napili ng Diyos, ng Kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo. At kung paano nga po dun sa pag-usad ng panahon, paano nga po ba nabubuhay at nakakaraos? Dahil po sa kabutihan ng Diyos, di po ba? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya't pag hindi mo isiniwalat yung Kanyang kadakilaan, ano ang katuturan? Yun po, sa aga ng aking sarili, isang kaparaanan po yun para sa akin na maipamahagi ko po yung mga biyayang nakakamtan ko. Amen po ba? Hindi lang po sa pananalapi, sapagkat kung wala ka naman pong pananalaping iaalay, marami pong bagay na kaparaanan ng Diyos. Halimbawa po sa mga karamdaman, simula po nang kami mapili bilang isang alagad ng Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Samot-saring karamdaman po. Pera po yung karamdaman ko na pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo. Sa pamilya ko po, sa mga pamangkin, apo, magulang, napakarami pong hiwaga na kung sa dating buhay ay hindi magkakaroon ng kagalingan kung wala kang perang gagastusin. Amen po ba? Subalit, ngayon po sa pagkakataong nagaganap sa aming buhay, sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya mong matapat sa Diyos, na siya'y may magagawa. At katotohanan po, yung tinura ng mga nagbahagi, habang tumutupad ka ng may katapatan, may ginagawa po ang Diyos. Ito po yung huling karamdaman na pinahintulutan sa katawan ko. Ang kapatid na Pearl po, ano po? Kasi po, hindi nang dahil, hoy kate, umalis ka, sabi ko, wala na po eh. Hindi nang dahil minsan hindi na kami lumalapit sa mahal na Apo, sapagkat tinuturan ng banal na Espiritu. Ngayon lang po, dinig ng taing ako na tinuturan. Gamitin nyo ang kaloob sa inyo. Subalit minsan po, nandun yung pananabik na damang-dama po natin, tayong lahat, maging kayong pasyente at tagasunod. Amen po ba? Na kung mayroon tayong dinaramdam at mayroon din lamang pagkakataon na loobin ng Ama makalapit tayo sa mahal na Apo, naipagdudut-dutan po natin yung ating sarili. Ano po? Nagdaan po kasi si kapatid na Pearl no isang araw sa harap ko. Sabi ko, Daddy Ipong, meron po ako nagkakati. Ako rin po, ayan po sa laig. Sabi po niya, kahapon, pinahipan ko sa mahal na Apo. Isang ihip lang ng mahal na Apo, wala na. Sabi, nakita ko nga po, sa laig niya, wala na. Ako po sana, hindi nalalapit. Inaangking ko na okay na. Kagabi po, niloob ng Panginoon na sa misyon po sa Valenzuela, makalapit ako sa Kanya pagkatapos po ng mensahe. Nilakasan ko po ang loob ko. Mahal na Apo, batid ko pong pagod na pagod kayo. Sa Kapampangan po, pakitsupan niyo po yung katawan ko, marami pong kati. Kahit na po nasilayan ko sa kanyang mukha na, siyempre po katatapos magmensahe, parang nasa pagkatao na siya. Subalit sabi ko nga po sa inyo, sa pag-angkin at pananampalataya ng banal na Espiritu sa tuwin ay nasa kanyang katauhan. Amen po ba, Mother? Hindi lumilisan. At depende po yan sa ating pagtitiwala. Kagaya ni Tita Pearl, wala na po yung nasa leeg niya, hinipan. Idinut-dut ko po, hinahalikan ko, ayaw po niya, wag kapatid, amoy pawis ako din po. Purihin ang Diyos. Sabi ko nga po, meron mang pasundot-sundot, ang laki po ng nawala sa kati. At inaangking ko po, bukas bago mag-umagay, walang-wala na po. Amen po ba? Ilan po yan sa hiwaga? Hindi lang po yan. Narinig ko si Tita Pearl, lalo na daw sa mga karamdaman, sa pamamagitan ng paghahayag niya ng hiwaga ng Diyos doon sa mga karamdaman na naging halimbawa siya sa dami pinagdaanan niya. Ako din po. Di po ba isang kaparaanan yon para po maibahagi natin yung nakamta natin mula sa Diyos?
na sa mga may katotohanan at may sa pakikinig, maaaring yung binabahagi ko, may karamdaman kang ganon. Ano po? Maaaring yung binabahagi ko, may karamdaman kang ganon. Nang hihina ang loob mo, nahihiya kang lumapit sa mahal na apo. Kung nahihiya kang lumapit, manampalataya ka na lang na ang Diyos ay may magagawa. Kaya po, purihin ang Panginoon na buhay. Maligaya na po ako, Ama, sapat na po na ang ilang mga kaganapang hiwaga na ipinaganap mo sa buhay ko muli ay naibahagi ko sa pagkakataong ito. Sapat na po yun upang taglayin ko sa buong linggong ito ang kaganapan sa iyo. Maraming salamat. Salamat po, Nanay. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Yamang narinig niyo na po ang pagbabahagi ng mga kapwa ko kapatid na sa dakong ito'y naglilingkod. Nawa po maging bukas diwa po ito sa bawat isa, na hindi lang po kami ang may karapatan na tumanggap ng biyaya na mula sa Diyos, kundi tayong lahat. Walang itatangi, kundi pinipili ng Diyos. At ang bawat pinili, higit sa dakong ito, sino man kayo, tagasunod man kayo, pasyente man kayo, alagad or caps, kakamtin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon ng walang katanungan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na at nawarin po, mithiin po ng bawat isa. Ito po iwanan ko po sa inyo. Nararamdaman niyo po ba ang init ng panahon? Ano pa kaya sa impyerno? Amen? Samantalang ito'y singaw lang ng init. Ano pa kaya yung naglalagablab na apoy na hindi mo mawari kapag nakita niyo po yung nasunog sa Valenzuela? Yung itim na yun na pumapailang lang yung kulay orange at kulay pulang apoy. Ano pa kaya yon na sasalubong sa mga makasalanan? Kaya sa dakong ito, yamang tayo naririto, kamtin po nating lubos na malabanan po natin ang kalaban. Amen? Mangibabaw ang kalooban ng Diyos at sa pagtupad ng bawat isa, magagalak ang ating Ama at hindi niya tayo pababayaan. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching.